Diyos amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Naway ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na kumilos sa aming mga puso, upang kami ay makapasok sa iyong pagliligtas sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng Efeso at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Kahapon ay sinimulan po natin ang pagbabasa ng libro ng Efeso. At makikita natin dito na ang lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Walang nangyayari na hindi ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 22 at 23, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang mapupuno sa lahat ng bagay. Pumupuno sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, ang maging puno ng lahat ng bagay ay ang kalooban ng Diyos para sa lahat. Ngunit ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Ang Panginoong Jesus ang siyang magiging puno ng lahat, habang ang iglesia naman ang katawan. Ngunit kung ano mang otoridad na mayroon ng Panginoong Jesus ay siya ring otoridad na mayroon ang iglesia. Ngayon ay magpapatuloy po tayo sa kabanatang ito. Paano tayo magiging puno ng lahat ng bagay? Paanong maitatayo o maitatatag ang iglesia bilang puno ng lahat ng bagay? Paanong ang bawat isa ay titindig upang makapasok sa kalooban ng Diyos? Paano tayo magiging ulo ng lahat ng bagay? Tuwing naririnig po natin ang salita na pagiging ulo ng lahat ng bagay, ay ang tingin natin ay napakalaki, napakadakila, dahil ilang taon na ring nababanggit sa ating iglesia ang pagiging puno ng lahat ng bagay. Kung tutuusin ay mahirap itong mapangyari, mahirap itong makitang mangyari sa ating mga trabaho o kaya sa ating mga relasyon sa ibang tao, at marami tayong mga pagdududa dito. At sa parehong paraan, maging si Pablo ay may ganito ring uri ng pagdududa. Dahil sa kanyang kinakaharap na problema nang sinusulat niya ang libro ng Efeso, siya ay nakakulong noong araw. Ngunit ginamit niya ang pag-uudyok ng banal na espiritu maging ang nangyayari sa kanyang buhay upang iproklama ang katotohanan na ito. Kanyang tinuturuan ang iglesia sa Efeso kung paano sila makakapasok sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayong umaga, ang punto po ng kabanatang ito ay ang maging puno o ulo ng lahat ng bagay. Kung nais ng iglesia na maging ulo ng lahat ng bagay, huwag po nating kalilimutan ang ating pinagmulan. Hindi ibig sabihin na agad-agad po tayong magiging ulo ng lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na dahil nanggaling tayo sa madilim na nakaraan at sa ating pagpasok sa iglesia ay magiging dakilang sisidlan na tayo ng Panginoon. Hindi po ito totoo. Hindi po natin sinasabi na napakainam at napakaganda ng simbahan. Lalong-lalo na sa sitwasyon ng Efeso noong araw, na ang Efeso ay punong-puno ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. At ang mga tao ay nakakulong sa kasalanan ng sexual immoralidad. Sa ating mga buhay din ay dati po tayong nagmula sa pinakamababa o pinakamadilim na parte ng ating buhay. Sa verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang kayo na binabanggit dito ay ang mga tao sa iglesia ng Efeso.
Sila ay mga hintil at sila ay patay dahil sa kanilang pagsuway at mga kasalanan. Ang patay na tinutukoy dito ay ang espiritual na kamatayan. Ang taong mga nasa Efeso ay walang ugnayan sa Diyos noong una dahil sa kanilang pagkakasala. At sa verse 2, nabanggit po dito na sinusunod nila ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim sa prinsipe ng kasamaan. At ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3, ang totoo tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kung atin pong ipoproklama na tayo ay magiging ulo ng lahat ng bagay, dito ay ipinapaalala ni Pablo na tayo'y nakakulong pa rin sa kasalanan. Kung tutuusin, dapat po tayong maging espiritual na patay dahil sa ating mga pagkakasala. Kung kaya unang punto para po sa verse 1 to 10, ang lahat ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Mula sa buhay ng kamatayan, tayo ay nabuhay magmuli. Sa kabanatang ito ay makikita po natin ang pagkakaiba ng nakaraan at ng kasalukuyan. Sa verse 2 at 3 ay may mga nagamit na parehong salita. Nabanggit po dito ang dati. Nagamit po dito ang salitang dati. Dito ay pinapaala ni Pablo sa iglesia ng Efeso na minsan sa kanilang buhay ay sinusunod nila ang mundo o sinunod ang masamang nais ng laman. Mayroon pong dalawang lupon ng mga salita na ginamit dito. Dating namumuhay sa laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Ang lahat ng tao ay sumusunod sa agos o sa paraan ng mundo. Sa verse 3, nabanggit po dito ang pamumuhay ayon sa laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kailangan po nating tingnan mabuti kung tayo ay may ganitong katangian sa ating buhay. Ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos ay dapat sanang mamatay. Ang hindi pagsunod ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagkakaroon ng pagdududa. Sunod ay ang pagkakaroon ng poot. Nung ako'y unang nakakilala sa Diyos, unang itinuro ng Diyos sa akin ay ang pagsunod. Narinig ko noon ang pagtuturo na sa aking pagsunod ay matatanggap ko ang himala na nagmumula sa Diyos. Kung kaya mula noon ay pinaniwalaan ko na kung ako'y susunod, kung ako'y aayon sa kalooban ng Diyos, ay matatanggap ko ang pagpapala mula sa Kanya. May pagkakataon na nabanggit sa akin na ako ay sumunod sa Diyos at gawin ang Kanyang kalooban.
Gayong hindi ko ito maintindihan, ako'y mahiyain noon, ay sinunod ko pa rin ang kung ano man ang kanilang sinasabi. Sa tuwing ibinabahagi ko ang patotoo ng aking buhay, ay dumadating ang himala ng Diyos sa aking buhay at nakikilala ng aking mga kamag-aral ang Panginoon. Natanggap nila ang pagbabago ng Panginoon. Gayunpaman ay naroon pa rin ang puso ng hindi pagsunod, lalo na nang ako'y nasa universidad. Mataas ang aking tingin sa mga taong magaling magdebate, kung kaya ninais kong makipagkaibigan sa kanila upang ibahagi sana ang salita ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang kagalingan at dahil sa kanilang retorika, ay nakikipagdebate din sila sa akin pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil sa kanilang pakikipagdebate sa akin, ay nagkaroon din ako ng mga pagdududa at unti-unting nakumbinsi pagdating sa aking paniniwala sa Diyos. Noong una ay magaling akong sumunod sa salita ng Diyos, ngunit nang nakipagkaibigan ako sa mga taong nagdedebate na ito, ay nagkaroon ako ng mga pagdududa pagdating sa pagkilala sa Diyos at sa pagsunod sa Kanya. Habang dumadami ang aking nalirinig mula sa kanila, ay lalo din akong nababago, aking pinagdududahan ang salita ng Diyos, ang mga itinuturo ng Biblia, ang itinuturo ng simbahan. Kahit na ako'y nakikinig na ng salita ng Diyos, ay naroon pa rin ang paggalagalang espiritu ng hindi pagsunod. At naniniwala akong ito ay gawa ng kaaway. Matapos ang ilang taon ay napagtanto ko na ang kahiligan ko sa pakikipagdebate o sa mga taong nakikipagdebate ay nagbago dahil sa naging impluwensya nito na aking pinagdudahan ang aking pagkilala sa Panginoon. Kung kaya kailangan po nating maging maingat na gayong ilang taon na po tayong sumusunod sa Diyos, ay naroon pa rin po ang posibilidad na tayo'y maimpluwensyahan ng kaaway at hindi sumunod sa Panginoon. Nais po tayong paalalahanan ni Pablo na kailangan po nating maging patay sa ating sarili at maging sa ating mga kasalanan. Pangalawang katangian, tayo po ay mabilis na magalit. Kung tayo po'y espiritual na may kamatayan, ay naidadagdag po dito ang pagkakaroon ng galit. Kailangan po nating lisanin ang bawat pagkakasala at bawat katangian na naglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ang lahat ay dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili.
Maging ang Panginoong Hesus ay nakaranas ng muling pagkabuhay sa kanyang pisikal na katawan. At sa pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Kanya, tayo man din ay magkakaroon ng panibagong buhay. Dito masasabi natin na malayo pa upang tayo ay maging ulo ng lahat ng bagay. Ngunit mahalagang maalala po natin ang ating pinagmulan. Ang lahat ay nagsisimula sa pinakamababang punto ng kanilang buhay at sa pamamagitan lamang ng habag at biyaya ng Diyos na tayo ay magiging ulo ng lahat ng bagay. Ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili o ng ating paggawa. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dito ipinapaalala ni Pablo sa mga kapatiran sa Efeso na sa tuwing sa kanilang nakakaharap ang kasamaan sa kanilang komunidad at sa parehong paraan na maharap po natin ang problema pagdating sa hindi pagsunod at sa galit, ang ating pag-alis sa mga ito ay hindi ayon sa kung anong ating magagawa. Ngunit sa kanilang pagharap ng mga tukso, maaaring susubukan nilang iwasan ang mga tuksong ito Maaari ngayon ay naiwasan po natin ang bawat mga tukso, ngunit paano naman sa kinabukasan at mga susunod pang araw? Kung kaya pinapaalala ni Pablo ang lahat, na wag po natin gagawin ang paglisan sa mga ito ng ayon sa ating gawa lamang. Dahil ang kaligtasan ay nagmumula lamang o nanggaling sa habag at biyaya ng Diyos. Kailangan po nating balikan ang pinakamababang parte ng ating buhay upang laging maalala natin ang kabutihan ng Diyos at ang habag niya sa atin. Dito nabanggit ang kasaganaan ng habag at biyaya ng Diyos. Kung tutuusin, si Pablo ay nasa bilangguan, ngunit sa kanyang espiritual na buhay o sa espiritual na aspeto ay kanyang nauunawaan ang kasaganaan ng kabutihan ng Diyos dahil sa kanyang pagliligtas. Mga kapatid, maaaring marami sa atin ang nakakilala na sa Diyos ng kung ilang taon, ngunit huwag po nating kalilimutan ang katotohanan pagdating sa habag, biyaya at pagliligtas na ibinibigay ng Diyos. Upang tayo ay maging ulo ng lahat ng bagay, ay dapat po nating alalahanin lagi ang habag at biyaya ng Diyos. Tayo ay nakarating dito, maging sa pang-umagang debosyon na ito, tayo ay nakakapanalangin dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Ngayon, nakakakita po tayo ng mga himala dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Kailangan po nating balikan ang puno o ang ating mga pinagmulan. Kung tutuusin ang ating ugnayan sa ibang tao ay hindi maayos, ngunit dahil lamang sa habag ng biyaya ng Diyos na tayo'y naligtas at naranasan natin ang katagumpayan sa mga ito. Tayo ay likha ng Diyos. So verse 10, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Tayo ay likha ng Diyos. Tayo ay obra ng Diyos. Dati po tayong nasa ilalim o mababang parte ng ating buhay, ngunit sa pagtanggap ng kaligtasan na mula sa Diyos, kung kaya tayo ay tinawag niya bilang kanyang likha at obra. Dahil sa kanyang habag at biyaya, tayo ay muli niyang nagawa at muli niyang nilikha. Maging ang iglesia ay nagawa upang sumunod sa Kanya. Ang pagkakagawang ito ay hindi dahil sa kung anong kaya nating gawin. Ang lahat ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos.
Sa verse 10, nabanggit po dito ang layunin ng kaligtasan. Ang layunin ng pagpili ng Diyos para sa atin ay ang gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay ang paggawa ng kung ano man ang nais ng Diyos para sa atin o paggawa ng kalooban ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng paggawa ng mabuti at pagiging mabuti. Kailangan po nating piliin na mabuhay muli mula sa kamatayan. Kailangan po nating pumasok sa habag, biyaya at kaligtasan ng Diyos. Kailan may hindi pa ako nakaranas ng muntik nang nasa bingit ng kamatayan, ngunit mayroon akong nakilala na siya'y muntik ng malunod. Alam niyang muntik na siyang mamatay noong panahon na iyon. At mula doon ay nagkaroon siya ng mga pagninilay-nilay sa kanyang buhay. Siya'y high school pa lamang noon. Kung tutuusin, noong panahon na iyon ay wala siyang nakikitang layunin para sa kanyang buhay. Ngunit siya'y naniniwala sa Panginoong Hesus. Ngunit kanyang naalala nang siya'y malulunod na, ay nagkaroon siya ng maraming mga pagninilay-nilay sa kanyang buhay. Kung kaya umiyak siya sa Diyos, siya ay sumigaw sa Diyos na iligtas siya sa pagkakataong iyon. At nang siya'y nasa ospital na, sinabihan siya ng doktor na kung hindi siya maliligtas ng lampas 30 segundo ay mamamatay na sana siya. Iyon ang kanyang kwento ng muling pagkabuhay. At dito niya naranasan ang kabutihan ng Diyos dahil sa pagkakataong ito o dahil sa pangyayaring ito ay naniwala siya lalo sa Panginoon. Ngayon ay PhD holder na siya. Ang kanyang buhay ay tunay na nabago. Ang kanyang buhay ay nabago dahil naunawaan niya na ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Dahil sa kanyang karanasan na ito ay naging matapat siyang mananampalataya ng Diyos. Ganito din po ang sitwasyon ni Pablo. Siya ay nahihirapan sa bilangguan sa Efeso, ngunit kanyang pinanghawakan ang habag at biyaya ng Diyos kung kaya naranasan niya din ang muling pagkabuhay mula sa espiritual na kamatayan. Kung kaya naman mayroon siyang kalakasan na ibahagi sa mga taga-Efeso na ang habag at biyaya ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay totoo. Mula verse 11 hanggang sa matapos, ang lahat ay ayon sa habag at biyaya ng Diyos kung kaya tayo'y may kalakasan na makipag-ugnayan sa lahat ng tao. Sa verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo pinanganak ng mga hentil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Sa verse 12, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Dito sinasabi niya na ang mga hentil ay dating malayo sa Panginoon. Sila ay mga banyaga at hindi kabilang sa pangako ng Diyos dahil hindi sila mga Israelita. Ngunit ano ibig sabihin ng tipan ng Diyos o pangako ng Diyos? Ito ay ang pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Sinasabi ni Pablo dito sa mga taga-hentil na dati silang hindi kasama sa pangako ng Diyos. Ito ay ang pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham, kay Moses at maging kay David. Kasama na dito ang pangako na sila ay magiging ulo ng lahat ng bagay.
Verse 13, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dito ay pinapaalala muli ni Pablo na ang mga taga-Efeso ay minsang nasa mababang punto ng kanilang buhay, ngunit dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo, ay nailapit sila. Ang Panginoong Hesus ay nasa kanilang mga puso, ang banal na dugo ng Diyos ay nasa kanila, kung kaya mayroon na silang ugnayan sa Panginoong Hesus. Sa verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, dahil ang mga Hudyo at mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghiwalay sa atin. Kung tutusin, ang mga Hentil at ang mga Israelita ay mayroong klarong pagkakahiwalay. Ang mga Hentil ay hindi dapat na makapasok sa templo ng Diyos dahil para sa mga Hudyo, ang mga Hentil ay marumi. Hindi sila makadiyos at hindi sila kabilang sa Diyos dahil hindi nila sinusunod ang batas ni Moses. Ngunit sa verse 15, pinalongbisan niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang mga Hudyo at mga Hentil ay maging iisang bayan na lamang at sa ganito ay maghari ang kapayapaan. Layunin ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Tayo ay nakapagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang habag at biyaya. Tayo ay mga dating mga banyaga, tayo ay mga tagalabas at hindi nakakapasok sa templo ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang habag at biyaya ay nabigyan tayo ng pagkakataon na dumulog sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na si Pablo ay lumalakad kasama ng mga taga-Efeso, ang tingin nila ay dinadala ni Pablo ang mga taga-Efesong ito sa templo, kung kaya siya ay binigyan ng persekusyon. Ngunit sinasabi ni Pablo dito na dahil sa habag at biyaya ng Diyos, kung kaya sila ay nakapasok sa templo. Tayo ay napapalinis ng salita ng Diyos dahil sa kanyang habag at biyaya. Sa verse 19 to 22, tayo ay parte na ng pamilya ng Diyos. Mga kapatid, hindi na po tayo mga banyaga. Dahil tayo ay parte na ng pamilya ng Diyos at tayo ay kasama sa ulo ng lahat ng bagay. Sa pag-akyat ng Diyos sa langit, tayo man din ay napupunta sa parehong posisyon kasama niya. Kahit na tayo ay nakaharap ng maraming mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, o kaya tingin natin ay para tayo mga taga-Efeso na napakahirap ang pumunta sa templo, tayo ay nakakaharap ng maraming mga pag-atake, maraming mga panghuhusga. Ngunit ating tandaan na maging si Pablo nang siya ay nasa loob ng bilangguan ay nakatanggap siya ng maraming mga persekusyon at pag-atake. Maaring nag-iisip tayo na kung ikaw ay tunay na sisidlan ng Diyos, bakit natin ito nararanasan? Bakit tayo inaayawan ng tao? Bakit inaayawan ng mga taga-Efeso? Kung tutuusin ng mga panahon na yon, ang Efeso ay nakakaranas ng pagbabago. Ayaw tanggapin ng mga taga-Efeso ang simbahan ng Diyos. Ngunit ipinapaalala ni Pablo sa lahat na ang Panginoong Hesus ang kanilang proteksyon. Sa verse 20,
Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Ito po ay tumutukoy sa salita ng Diyos at sa bawat patotoo ng mga disipulo noong araw. Sinasabi dito na ang Panginoong Hesus ang batong panulukan. Ang simbahan ay itinatag mismo ng Panginoong Hesus, kung kaya hindi po dapat natin masyadong inilalagay sa ating mga balikat ang kabigatan ng mga ito. Lalo na para sa ating mga coworker, wag po natin masyadong binabalikat o kaya ay masyadong dinaramdam ang pagdidisipulo o kaya ay pagtatrabaho sa loob ng simbahan. Tulad ng pagpapaalala ni Pablo, ang Panginoong Hesus ang siyang nagtatatag ng iglesia. Maaring sa ating buhay ay mababa ang ating tingin sa ating mga sarili. May mga pagkakataon na marami tayong mga pagdududa, mababang pagtingin sa sarili, lalo na sa pagdidisipulo. Dahil tayo ay nakakaharap ng mga problema sa ating pagdidisipulo sa ating mga cell member, maaaring may ilan sa kanila na umaatake sa atin o kaya iiwan ang ating cell group. Maaaring sa pagkakataong iyon ay napapatanong tayo kung tayo nga ba ay tinawag na ulo ng lahat ng bagay. Kailangan po nating lisanin ang ating patay na buhay. Unti-unti tayo po ay gagawing templo ng Diyos at tayo ay maisasali sa kanyang pamilya. Kailangan po nating tanggapin at lasapin ang habag at biyaya ng Diyos. Paniguradong tayo po ay magiging ulo ng lahat ng bagay, ngunit ang pinakamahalagang punto, pinakamahalagang susi ay kailangan po nating pagnilay-nilayan ang pinakamababang parte ng ating buhay at makita natin ang habag at biyaya ng Diyos. Ito ay makatutulong upang tayo'y makasunod ng may buong pagpapakumbaba at katapatan sa Panginoon. Tulad ng kung paanong ginamit ng Diyos si Pastor Joshua at Simo, ay gagamitin din po tayo ng Diyos para sa kanyang kadakilaan. Ang Panginoon ay ang ating kalakasan. Kahit na minsan tayo ay nakakaramdam ng kahinaan, ngunit mayroong isang bagay na hindi nagbabago, iyon ay ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. There's nothing on this.
Panginoon, Ikaw ang kalakasan ng aming mga puso. Ikaw ang lahat sa aming buhay. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, mga kapatid, sa ating mga kinauupuan. Ibigay po natin sa Diyos ang ating mga pasasalamat. Maaari po tayo manalangin sa Diyos ngayon. Manalangin po tayo sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Pasalamatan po natin siya sa kanyang habag at biyaya sa ating buhay. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng iyong habag at biyaya at pabor, kung kaya ako'y nabuhay magmuli. Dati po akong tao na minamahal ang mundo at ang nagmumula sa mundo, at minsang nadapa dahil sa kagustuhan ng laman. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagliligtas sa akin nang ang aking ina ay nagkaroon ng sakit. Ay tinawag mo ko sa iyong templo at binigyan mo ko ng kaligtasan. Kung kaya naman ngayon, ako ay nakalaya mula sa kamatayang ito at ngayon nga ay nakapaglilingkod at nakapagpupuri sa iyo. Panginoon, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong habag at biyaya sa aking buhay. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo nang ako ay nasa mababang parte ng aking buhay, nang hindi ako masaya sa aking negosyo, sa aking trabaho. Maraming salamat dahil niligtas mo ako at itinaas mo ang iyong mga kamay upang muli akong tanggapin. Panginoon, niyakap mo ako at tinanggap mo ako sa iyong pamilya. Hindi lamang sa pamilya mo, Panginoon, ay tinulungan mo rin ako. Muli ay nagkaroon ako ng layunin at direksyon sa buhay. Ikaw ang aking pagkaligtasan. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa akin. Panginoon, maraming salamat. Dati kaming patay dahil sa kasalanan, ngut dahil sa iyong kabutihan, dahil sa kasaganaan ng iyong habag at biyaya, kung kaya ang aming buhay ay nabago. Ngayong umaga, sinasabi po ng Biblia, sa verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Maaari po tayong humanap ng kapareha at maaari po nating ibahagi kung ano man o kung kung ano ang inyong naging karanasan noon. Maghanap po tayo ng kapareha at ibahagi ang iyong nakaraan at kung sino na po kayo ngayon. Isang halimbawa ay kung dati kang naninigarilyo, ngunit ngayon ay hindi ka na naninigarilyo.
Panginoon, maraming salamat sa kasaganaan ng iyong habag at biyaya sa aming buhay. Ngayon ay binibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kapatiran na ibahagi ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Dati akong umiinom ng alak, naninigarilyo, at lulong sa kasalanan, ngunit ako ay nagbago na. Dati akong nagsusugal at nanonood ng mga porn. Dating mababang aking tingin sa aking sarili, walang pananampalataya, ngunit ngayon ay tuluyan na akong nabago. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang habag at biyaya. Dati kong iniisip na napakagaling ko, ngunit walang mga estudyante ang nagmamahal sa akin o kaya ay natutuwa sa akin. Maraming mga estudyante ang natatakot sa akin, ngunit ngayon ay nabago na ako. Dati akong may negatibong pag-iisip. Lagi kong iniisip na ang pagiging negatibo ay ang pagiging totoo. Ngunit ngayon ay natututo na akong makita maging ang mabuti sa lahat ng bagay. Dati akong nakatuon lamang sa pera, kahit anumang mga desisyon na mayroon ako ay para lamang sa pera. Mababang aking tingin sa iba, ngunit ang lahat ng ito hindi ko na ginagawa ngayon. Mahilig din ako makipag-chismis, ngunit ako'y nabago na. Dati akong matatakutin at laging mababa ang tingin sa sarili, hindi nais na sumubok ng bago. Ngunit ako'y nabago na. Tayo pa ay tumayo at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga pagbabagong ito sa ating buhay. Pasalamatan po natin ang Diyos. Naranasan po natin ang kasaganaan ng habag at biyaya ng Diyos. Tayo ay magpasalamat sa Kanya. Panginoon, dati kami ay nasa mababang punto ng aming mga buhay. Dati kaming nasa labas ng iyong kaligtasan, ngunit ngayon kami ay nabago na. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Sinasabi sa verse 2, sinusunod
noon ang masamang takbo ng mundong ito at naipailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Dating namumuhay sa laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa likas na kalagayan, kabilang ang ito sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Maaring sa panahon ngayon ay sinusunod pa rin natin ang agos ng mundo o ang paraan ng mundo. Tuwing ang ating mga boss ay may sinasabi sa atin, tayo po ba ay hindi sumusunod? Tayo ay may mga pagdududa? O kaya inaatake pa sila? Inaatake ang ating mga otoridad? Tayo pa rin po ba ay namumuhay ayon sa ating laman? Mayabang? Puno ng kayabangan? Mababa ang pagtingin sa iba? O kaya ginagamit ang sariling kaparaanan upang makuha ang mga bagay-bagay? Tayo po ba ay puno pa rin ng galit, nagsisinungaling? Ngayon tayo ay dumulog sa Panginoon? Kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay laging nagagalit sa ibang tao, o kaya kung ikaw ay bumibisita ng mga pornography website, o kaya ay mga tinatagong mga adiksyon sa iyong buhay, nanonood ng mga bagay na hindi dapat pinapanood, ito ay mula sa kaaway. Kung ikaw po ang taong ito, tayo ay manalangin. Maaaring sinisisi mo ang iyong mga cell leader, ang iyong mga boss, ang iyong otoridad. Hindi po dapat natin balikan ang ating mga dating pagkakasala. Dahil sa bagat biyaya ng Diyos, kung kaya tayo ay makakabalik sa presensya ng Diyos, maaaring ngayon ay nagsasabi ka pa rin ng mga masasamang salita, o kaya ay nanlalamang ng ibang tao, nagsisinungaling. Kung ganito ang iyong buhay, ay hindi ka nagiging totoo. Hindi ka pa rin nakakalabas sa uri ng buhay na malayo sa Panginoon o uri ng buhay na puno ng kamatayan. Naway magliwanag ang Diyos sa ating mga buhay. Naway paalalahanan ka ng Diyos sa mga bagay na ito na iyong nasabi, napanood, upang matulungan ka na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Maaring sa nakaraan ay mayroong otoridad na nagalit sa iyo at dahil dito ay nagkaroon ka rin ng puot, sinumpa mo sila, nagsabi ka ng masasama sa kanila. Hingan natin ang kapatawaran mula sa Diyos. Panginoon, tanggalin mo ang mga basurang ito sa aming buhay. Tulungan mo kami na tanggalin ang mga ito
upang tanggalin ang luma naming buhay. At kung ano mang nasabi namin laban sa iyo, kayabangan, at lahat ng masasamang gapos ng kaaway ay matanggal sa ating buhay. Panginoon, aming isinusuko o aming hinihingan ng tawad ang bawat naming kasalanan. Kahit ato pa bang mga masasamang salita na ating sinasabi, mga kasunungalingan na ating sinasabi, Panginoon, ang lahat ng ito, mga masasamang espiritu na ito ay iyong tanggalin sa aming buhay. O kaya tayo gumagawa pa rin ng masturbation, o kaya ay gumagawa ng kung anumang masasamang bagay gamit ang ating mga kamay. Tanggalin po natin ito at ipanalangin natin na tanggalin ng Diyos sa ating buhay. Ang lahat ng masasamang espiritu na ito ay dapat na yumuko, lumuhod sa harap ng Diyos. Maaring sa buhay din po natin ay tayo ang naghahari sa ating sariling buhay at hindi ang Diyos. Sinasabi ng Diyos na tayo'y bumaba sa tronong ito. Ito ay kayabangan. Ito ay kayabangan. Ginagawa nating idolo ang ating mga sarili. Mataas ang ating tingin sa ating mga sarili, tayo ay umaasa lamang sa ating sariling mga desisyon, kaya sinasabi ng Diyos na kailangan nating bumaba sa tronong ito at isuko sa Diyos ang paghaharing ito. Isuko natin sa Diyos ang ating mga buhay. Kung kayo po ito, kung ikaw po ito, itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ayoko nang manatili sa kayabangang ito. Ayoko nang manatili sa pagiging pagmamalinis na ito. Ayoko maging mapanghusga. Ayoko nang manatili sa ganitong parte ng aking buhay. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Sabihin po natin sa Diyos, Panginoon, ito ako. Madalas ay inaakusahan ko ang ating mga otoridad. Hindi ako sumusunod, hindi ako nagpapasakop, mataas ang aking tingin sa aking sarili, ako'y nagmamalinis, ngunit ngayong araw, Panginoon, nakikita mo ako. Ako ay handa na isuko ang lahat ng ito sa iyo. Isuko maging ang paghaharing ito sa iyo. Handa ako, Panginoon, na magbago. Hindi na nagmamalinis, hindi na nakatuon sa sarili. Panginoon, handa akong bumaba sa tronong ito ng aking buhay. Handa akong isuko ang tronong ito ng aking buhay sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking hari. Ikaw ang aking hari. Ikaw ang Diyos na humuhusga para sa amin. Panginoon, kailangan naming magpasakop. Kailangan naming sumunod. Hindi na dapat kami magdududa. Hindi na po namin pagdududahan ang iyong iglesia. Ang iglesyang ito ay hindi iglesia ng kasinungalingan. Panginoon, ikaw ang ulo ng iglesyang ito. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay sa iglesyang ito.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking ipinoproklama ng ating simbahan, ang ating Iglesyang 611. Ang bawat miyembro ay parte ng pamilya ng Diyos. Ang iglesyang ito ay parte ng pamilya ng Diyos. Hindi na tayo dayuhan o taga-ibang bansa. Tulad ng isang gusali, tayo itinayo sa pundasyong iniligay ng mga apostol at mga propeta, at ang batong panulukan nito ay si Kristo Jesus. Ang ating iglesia ay ang banal na templo ng Diyos. At bawat isa ay kabahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo po ay tumayo at sabihin natin sa Diyos na nais nating maging sisidlan ng banal na Espiritu. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyo kung kaya aming natatanggap ang iyong habag at biyaya, kaya kailangan namin baguhin ang aming mga buhay at nabago nga ang aming buhay upang maging ulo ng lahat ng bagay. Akin pong iniimbitahan ng bawat isa na manalangin. Tayo po ay kasama sa tahanan ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating mga pamilya, ating ipanalangin ang ating iglesia. Ang Diyos ang siyang nagtatag ng iglesia para sa atin. Naniniwala ako na ginamit ng Diyos ang iglesyang ito upang mapalawig pa ang kanyang salita. Ngayon ay ipanalangin po natin sa Pastor Joshua at Simo. Ngayon sila ay nasa Costa Rica kasama ang buong pangkat upang makapagpatanim ng puno ng buhay sa Central America. Atin ding ipanalangin si Pastor Deborah at ang kanyang pangkat dahil sila ngayon ay nasa Taiwan para sa isang healing camp. Atin pong itaas ang ating mga kamay at ipanalangin sila. Panalangin po natin ang ating iglesia. Ipanalangin po natin ang mga bagay na aking nabanggit. Ipanalangin natin na ang banal na Espiritu ay dumating sa ating kalagitnaan at siyang magtatag sa bawat isa. Panginoong Jesus, amin pong pinapanalangin si Pastor Joshua, Simo, Pastor Deborah at sa bawat pangkat na nasa mga mission trip na ito. Sila ay nasa iba't ibang panig ng mundo upang palawigin ang iyong salita. Sa pamamagitan ng iyong habag at biyaya, kami ay narito upang manalangin at makapagpahayag ng iyong mga salita. Panginoon, akin din pong pinagpapala ang bawat kapatiran na narito na kami binigyan mo ng pagkakataon na alalahanin ang iyong kabutihan sa aming buhay.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus, akin ding ipinapanalangin na ang bawat katotohanan o ang katotohanan ng pagiging ulo ng lahat ng bagay ay manatili sa aming mga puso at amin pong panghawakan. Hayaan mo, Panginoon, na kami maghari kasama ka. Ikaw ang Diyos na patuloy na naghahari sa aming mga buhay. Tanggalin mo, Panginoon, ang espiritu ng hindi pagpapasakop o espiritu ng puot sa aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapabago at magkaroon ng panibagong buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.